Pastoral Care for Children. Parang kailan lang, naalala ko pa, 4 na taon na ang nakararaan, nang una kong marinig ang mga katagang, "Madam, may feeding?" Mga salitang nagbigay daan sa pagbabagong nag-ugnay sa mga buhay. Isang buhay na ganap at kasiyasiya. June 2007, nang pinasimulan ang programang Pastoral Care for Children, isang programang nagtataguyod ng pangangalaga sa mga bata, simula sa sinapupunan hanggang umabot ng 6 na taong gulang. Isang programang tumutulong sa bawat pamilyang nangangailangan ng edukasyon, kalusugan at nutrisyon, pagkamakabayan at paglalapit sa Diyos. Matagal-tagal na rin pala ang programang ito. Dati-rati, ito lamang sa Candelaria kami nag-iikot. Ngunit ngayon, halos sa buong Zambales na. Nakatutuwang pagmasda ng mga batang buong pusong nakangiti tuwing Celebration of Life na halos mag-agawan sa food supplement na kinatatakaman. Mga batang marunong nang lumapit at magdasal kay Jesus, hatak-hatak ang kanilang mga magulang. Ito ay isang kwento ng pagbabago. Ang kwento ng Pastoral Care for Children. Ang aming kwento. Ako po si Leticia Ibido, 32 years old. Si Mrs. Leticia Ibido, Ate Mai kung tawagin ng kanilang baryo. Isang simpleng may bahay, isang pastoral leader, 4 ang kanyang anak. Simple lamang ang kanilang buhay. Ang kanyang asawa ay isang magsasaka at kung maganda naman ang panahon, nakukuha niyang mangisda. May 3 taon na si Ate Mai sa programa. Sabi nga niya, sa di inaasahang pagkakataon, nakasama siya sa pastoral. A-attend siya noon ng meeting sa choir. Iyon pala'y, seminar ng pastoral ang kanyang nadaluhan. Hindi kasi siya pamilyar sa mga gawain sa simbahan, dahil hindi raw siya pala simba noon. Pero ngayon, lahat ng organisasyon sa simbahan kasama siya. Isang araw pa lang niya sa pastoral, marami na siyang natutunan sa paggawa ng herbal, nutritious food at mga tips para sa mapayapang pamilya. Mula noon, hindi na rin sila nagtatalo ng kanyang asawa. Maraming masasaya at malulungkot na pangyayari ang kanyang naranasan sa Pastoral Care for Children kasama ng iba pang mga leader. May tawanan, tampuhan at iyakan. Ngunit sa kabila nito, hindi siya bumitiw. Pumunta po ako dito sa PCC, buntis po ako at may pangyayari nga na dumating sa kanyang buhay kung saan nawala sa kanya ang kanyang 2 anak. Sa di inaasahang pagkakataon, pumanaw ang mga ito. Masyado siyang nalungkot noon, na-depress. May mga pagkakataon na ninais niyang pumanaw na rin. Ngunit sa kabila ng kanyang kalungkutan, hindi siya bumitiw. Bagkus, lalo pang nagpursigi. Nagpatuloy ang kanyang misyon sa mga bata at mga pamilyang nangangailangan. Dahil alam lamang niyang may nais ang Diyos para sa kanya, sa kanyang pamilya. Habang pinakikinggan ko si Ate Mai, di ko napansin na papaluhan ako. Madalas kasi akong mawala ng pag-asa sa tuwing daratnan ako ng mga problema. Naaalala ko tuloy ngayon ang laging tinuturo sa amin ng aming religion teacher na ang paghihirap ay paaralan ng pag-ibig. Pag-ibig na maglalapit sa atin sa Panginoon. Ganito kami sa pastoral. Mahirap man ang misyon, patuloy pa rin kami, umulan man at umaraw. Habang papunta kami sa bahay ng isa pang pastoral volunteer, ako ay nagmumuni-muni. Ano kaya ang nagtulak sa mga volunteer upang magpatuloy sa kabila ng kanilang nararanasang suliranin sa buhay? Ako po si Sarah Jean Mana, may asawa, 38 years old na po. Ang asawa ko po ay isang karpentero, siya po ay 41 years old na po. Ako po ay may 8 anak. Si Ate Sarah, isang cancer patient, nasa stage 3 at laging problemado sa asawa. Sa tuwing pinag-uusapan ang tungkol sa kanyang buhay, siya ay napapaiyak.
Napakarami na raw niyang pinagdaanan sa buhay, ngunit kahit minsan, hindi niya tinanong ang Diyos kung bakit. Bagkus, sa tuwing nananalangin siya, sinasabi niya sa Diyos, Panginoon, salamat sa panibagong araw na ipinagkaloob po ninyo sa akin. Ituro po ninyo sa akin ang nararapat kong gawin upang ang kalooban ng Diyos Ama ay aking masunod sa kabila ng mga pagsubok na ibinibigay ninyo sa akin. Sa Pastoral Care for Children raw nagsimulang mahubog si Ate Sara. Sa programang ito, dito siya kumukuha ng inspirasyon. Sa pagbisita niya sa mga tahanan upang magbahagi ng salita ng Diyos, 8 ang kanyang anak. Kaya't sanay siya sa pag-aalaga ng mga bata. At dahil sa pastoral, nabigyan siya ng pagkakataon upang ibahagi ito sa iba. Pareho ni Ate Maylin, hindi rin maipaliwanag ni Ate Sara kung papaano siya napasama sa pastoral care. Hindi nga niya inaasahan na magiging barangay coordinator siya ng programa ngayon. May mga hawak na volunteer leaders. Bago kami nagpaalam, tinanong ko siya kung ano ang iba pa niyang ipinagdarasal. Ang wika niya, gabay lang po sa mga anghel, ox na. Aniya habang nakatawa. Sa aking paglisan sa kanilang tahanan, baon ko ang ngiti. Ngayon, alam ko na ang sagot sa aking mga katanungan. Ang buhay ay simple lamang, at ang mga suliranin kailanmay hindi hadlang upang magpatuloy sa buhay. Isang buhay na ganap at kasiya-siya. Ang Pastoral Care for Children ay isang non-governmental organization o NGO at inorganisa ng social action pastoral ng Simbahang Katoliko. Ito po ay isa sa malaking organisasyon sa buong mundo na nagsimula sa bansang Brazil. Ang samahan pong ito ay nakatuon sa mga bata na may edad na 0 to 6 sa kanilang kalusugan, nutrisyon, edukasyon, espiritual at pagkamamamayan sa ating komunidad. Ang programang ito ay isang konkretong pagsasabuhay ng ating adhikain at misyon ng ating diocese, ang Diocese ng Iba. Ang misyon ng programa ay pagkakaroon ng mataas na kalidad ng buhay, lalong-lalo na ang mga batang nasa antas ng kahirapan. Pag-iwas sa di inaasahang pagkamatay at mababang timbang dahil sa kakulangan sa nutrisyon ng mga batang may gulang na 0 to 6. Gabayan ng mga inang nagdadalang tao upang mapangalagaan ang buhay sa kanilang sinapupunan. May 4 na aktibidades ang programa: home visitation, monthly meeting, food supplement making at celebration of life. Sa buong diocese ng Iba, meron na ngayong 9 na parokya ang tumatangkilik sa programang pastoral. St. Michael Parish, St. Vincent Ferrer Parish, San Andres Parish, St. Augustine Parish, Santa Monica Parish, St. Rose of Lima Parish, San Sebastian Parish, St. Nicolas de Tolentino Parish. Halina't ating buksan ang ating puso sa mga batang nangangailangan. Suportahan natin ang programang Pastoral Care for Children. Make children soar.